Taglay na nina Jennifer Gledhill at Matthew Johnson ang lahat. Sila ay naninirahan sa $1 million na bahay sa Cottonwood Heights sa Utah. Kung titignan mo sila sa panlabas, mukha silang perpektong pamilya. Si Matthew ay 51 years old, isang iginagalang na miyembro ng 19th Special Forces Group ng Utah National Guard. Isang Green Beret na naglilingkod sa kanyang bansa ng may karangalan sa loob ng mahigit isang dekada. Inilarawan siya ng kanyang mga kapwa sundalo na matalino, maaasahan at isang taong mapagkakatiwalaan. Si Jennifer naman ay 42 years old. Kilala bilang isang masigasig na ina at napaka-supportive na asawa ng isang militar, na inilarawan ng marami na napakabait at may pagka-homebody. Sila ay may 3 anak na may edad 11, 7 at 5 years old. Para sa mga taong nakakakilala sa kanila, ang pamilya ay napaka-perpekto. Ngunit sa likod ng tila perpektong pagsasamahang ito, unti-unti nang lumilitaw ang mga bitak, ilang buwan na ang nakakalipas. Matagal nang pinag-iisipan ng mag-asawa ang maghiwalay simula pa noong July 2024 at ipinakita ng court documents na matagal na magulo ang kanilang relasyon. Noong August 2024, nagsampa si Jennifer ng pansamantalang protective order laban kay Matthew, na sinasabing kailangan niya ng proteksyon mula sa kanyang mister. Gayunpaman nang humarap na ang kaso sa korte, gumawa ang hukom ng desisyong kalaunan ay magiging napakahalagang salik sa trahedya. Sinuri ni 3rd District Commissioner Russell Minos ang mga ebidensya iniharap ni Jennifer at nadiskubring ipinapakita ng mga video na hindi siya natatakot at nakikipagbanggaan din siya kay Matthew sa parehong paraan. Napansin ng commissioner na ang mga text messages ni Jennifer kay Matthew ay paulit-ulit na pang-aalipusta, nang mamaliit at nagpapahiya. At sa ilang pagkakataon ay tila sinusubukan niyang udyukan ng mister na tumugon ng marahas. Noong September 16, 2024, ilang araw bago ang trahedyang tuluyang wawasak sa kanilang pamilya, ibinasura ni Commissioner Minos ang protective order at nagpa siyang walang naganap na pang-aabuso. Ayon sa commissioner, ang asal ng dalawang panig nito mga nagdaang buwan ay sumasalamin sa lubhang magulong pagsasama na nagpapalabas ng pinakamasasamang ugali ng bawat isa. Malinaw na nagpapahiwatig ito na dapat sana ay naghain na sila ng kaso ng divorce bago pa man umabot sa ganitong sitwasyon. Ang hindi alam ng commissioner ay nakapagpasya na si Jennifer ng isang bagay na titiyak na hindi kailanman mangyayari ang anumang pagdinig para sa divorce. Ilang linggo bago ang September 2024, nagsimulang magbago ng husto ang kilos ni Matthew. Ayon sa kanyang mga kaibigan, naging sobrang nakakabagabag ang pabago-bagong ugali ni Jennifer, kaya't ginugol ni Matthew ang ilang huling linggo ng kanyang buhay sa pagtulog sa National Guard facility dahil sa pangamba para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa isa sa kanyang huling pag-uusap kasama ang matagal na niyang kaibigan na si Kevin Thompson, isang retiradong Utah National Guardsman, napagdesisyonan ni Matthew na kailangan na maganap ang divorce at panahon na para siya ay mag-move on. Ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Matthew na magsimulang muli. Ang hindi lubusang alam ni Matthew ay may karelasyong ibang lalaki, si Jennifer, isang taong kalaunan ay magiging susi sa pagbunyag ng buong kaso. Hindi ito basta simpleng panandaliang relasyon. Isa itong matinding ugnayan na tuluyang sumakop sa isip at damdamin ni Jennifer. Noong September 19, 2024, 2 araw bago ang pagpatay, may ipinakita si Jennifer sa kanyang karelasyon, isang bagay na sana'y nagsilbing senyales ng babala. Ipinakita niya sa kanya ang isang baril na Glock 19X na itinatago niya sa kanilang bahay. Noon ay hindi niya ito binigyan ng kahit anong malalim na kahulugan. Dahil kadalasan sa maraming pamilyang militar ay may mga pag-aaris sila ng baril. Ngunit kalaunan ay binunyag ng mga taga-usig na naging handa at desidido si Jennifer sa kanyang plano. Inayos niya na manatili ang kanilang 3 anak sa bahay ng kanyang mga magulang noong gabing balak niyang patayin si Matthew. Nagsimula ang araw ng September 20, 2024 na parang karaniwan lamang. Ngunit pagsapit ng gabi, tuluyan ang gumuho ang relasyon ng mag-asawang Matthew at Jennifer. Nalaman na ni Matthew ang katotohanan tungkol sa pakikipagrelasyon ng kanyang asawa. At ayon sa mga saksi, nakarinig sila ng matinding pagtatalo ng mag-asawa ng gabing yon. Ayon sa naging pag-amin ni Jennifer, kinumpronta siya ni Matthew at nagsisisigaw ito dahil alam niyang may ibang lalaki siyang kinakasama. Matindi ang pagtatalo dahil sa mga taon ng problema sa kanilang pagsasama
Nasa wakas ay sumabog at lumabas sa lantaran. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay nakakapangilabot. Madaling araw ng September 21, 2024, habang natutulog si Matthew sa master's bedroom, ganap na walang kalaban-laban at hindi batid ang panganib na kanyang kinakaharap. Gumawa si Jennifer ng desisyong wawasak sa kanilang pamilya magpakailanman. Kinuha niya ang 9mm na baril ni Matthew at binaril ang kanyang mister sa ulo habang ito ay natutulog. Ayon sa kanyang sariling pag-amin, inilagay niya ang bangkay ni Matthew sa isang rooftop storage container. Iginulong pababa sa hagdan ng kanilang bahay bago ito ipinasok sa likod ng kanilang minivan. Sinira niya ang telepono ni Matthew at pagkatapos, nagmaneho si Jennifer patungong north kasama ang katawan ng kanyang mister at inilibing ito sa isang mababaw na hukay sa isang lugar na hanggang ngayon ay hindi pa nalalaman. Pagbalik niya sa bahay, sinimulan niya ang paglilinis upang alisin ang mga ebidensya. Gumamit siya ng bleach sa pader. Nilinis niya ang carpet sa buong master's bedroom at nag-order ng bagong kutson upang palitan ng kutson na nabahiran ng dugo kung saan pinatay si Matthew. Dumating ang bagong kutson 2 araw bago lamang pagkatapos. Ngunit may pinakamalaking pagkakamali si Jennifer na nagawa. Noong September 22 bago maghating gabi, dumating si Jennifer sa bahay ng kanyang karelasyon at umamin ng isang bagay na sa huli ang nagdala sa kanyang pag-aresto. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano niya pinatay si Matthew, paano niya itinapon ang katawan nito at paano niya nilinis ang lugar ng krimen. Napansin ng lalaki ang mga pasa sa katawan ni Jennifer habang sila ay nag-uusap. At nung tanungin niya ito, kalmado niyang ipinaliwanag na nakuha niya mga pasa habang naghuhukay siya ng libingan ng kanyang mister at nilinis niya ang bahay upang alisin ang mga ebidensya. Natakot ng husto ang kanyang karelasyon sa mga narinig. Ang babaeng akala niya ay kilala na niya ng buo ay kalmadong umamin sa ginawang pagpatay. Malapit nang lumabas ang katotohanan at mas malala ito kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sobrang naapektuhan ang karelasyon ni Jennifer sa kanyang pag-amin, kaya nagpasya siyang i-record ang kanilang susunod na pag-uusap sa telepono. Nasabihin niya kay Jennifer na natakot siya sa mga sinabi nito. Ang naging sagot sa kanya ni Jennifer ay nakakatakot at naging isa sa pinakamalaking ebidensya sa kaso. Ang naging sagot lamang ni Jennifer ay hindi na siya tao at hindi na siya si Matt. Hindi matatawaran ang lamig at pagkawalang damdamin sa kanyang boses. Lubos niyang tinanggal ang pagkatao ng kanyang mister, kaya wala nang halaga sa kanya ang pagkamatay nito. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga nakakabahalang ibinunyag ni Jennifer. Nang tanungin siya ng kanyang karelasyon kung matatakot ba siya kung sakaling kabaligtaran ang sitwasyon o ang nangyari, ito ang naging sagot ni Jennifer. Hindi kong karapat-dapat ako. Palagi kong sinasabi na parang Queen of Hearts ako sa mga nakaraang buhay ko. Kasi gusto kong putulin ang mga ulo nila at kung pwede lang nating pulutin ang mga salot ng mundo at ilagay sila sa isang isla o patayin silang lahat, maibabalik ko ang bansang ito sa ayos. Hiniling pa niya sa kanyang karelasyon na huwag siyang tingnan bilang mamamatay tao at lagi pa rin itong isipin kung sino siya at ano siya noong una silang nagkakilala dahil ganun pa din naman daw siya. Humihingi siya ng pag-unawa matapos umamin na pinatay niya ng walang awa ang ama ng kanyang mga anak. 6 na araw matapos ang kanyang pag-amin sa kanyang karelasyon, opisyal nang inireport ni Jennifer ang pagkawala ni Matthew sa mga pulis. Sinabi niya sa kanila na sinabi ni Matthew na mawawala siya ng 1 linggo at pinagbabawalan siyang tumawag. Samantalang nagsimula na ang Utah National Guard sa paghahanap kay Matthew na hindi siya nagpakita sa tungkulin noong September 23. Ngunit hindi alam ni Jennifer na ang kanyang karelasyon ay nag-iipon na ng mga ebidensya laban sa kanya. Kumuha siya ng mga screenshot ng kanilang mga text message at inirecord ang kanilang mga pag-uusap sa telepono. Noong October 2, 2024 sa wakas ay nakipag-ugnayan siya sa mga pulis na may dalang impormasyong magpapalawak sa buong kaso. Nang ipatupad ng mga pulis ng Cottonwood Heights ang search warrant sa bahay ng mag-asawa noong September 28, natuklasan nila isang eksena na ibang-iba sa kwento kumpara sa sinasabi ni Jennifer. Sa master's bedroom natagpuan ng mga investigador ang isang malaking mantsa ng dugo sa carpet sa ilalim ng kama. May dugo rin sa frame ng kama na nagpatotoo sa eksaktong sinabi ni Jennifer sa kanyang karelasyon. Amoy bleach ang buong bahay at may mga pulang mantsa sa mga pader, patungan ng kama at mga blinds. At ang kutson sa kwarto ay bagong-bago. Ipinakita din ng phone records na in-order ni Jennifer ang kutson noong September 24, 3 araw lamang matapos ang pagpatay at naipadala ito 2 araw pagkatapos.
Sa pagsisiyasat, natuklasan din ng mga pulis ang GPS data mula sa telepono ni Jennifer na nagpapakita ng kanyang mga galaw noong September 21 at 22. Ipinakita ng data na naglakbay siya patungo sa lugar kung saan natagpuan ang sasakyan ni Matthew, bandang alas 6 ng umaga, at pagkatapos ay sinundan ang kanyang paglalakbay patungong Davis County sa eksaktong lugar na sinabi niyang inilibing ang katawan ni Matthew. Noong October 2, 2024, dala ang mga nakarecord na pag-amin at pisikal na ebidensya. Inaresto ng mga pulis si Jennifer sa mga kasong first-degree murder at obstruction of justice. Ngunit hindi pa tapos ang investigasyon. Noong October 24, 2024, naaresto rin ang mga magulang ni Jennifer na sina Thomas Gledhill, 71 years old, at Rosalie Gledhill, 67, at kinasuhan ng 4 counts ng obstruction of justice. Nalaman ng mga pulis na gumugol ang mag-asawa ng mahigit 5 oras sa bahay ni Jennifer noong huling bahagi ng September, kahit una nilang sinabi na nandun lang sila na hindi susobra sa 1 oras para kumuha ng damit. Nadiskubre ng mga investigador na bumili si Rosalie ng bagong kutson at pinareset ang kanyang telepono mula sa malayo, kaya nawala ang lahat ng datos tungkol sa kanyang kinaroroonan sa panahon ng paglilinis. Nang tanungin ng pulis si Thomas tungkol sa master's bedroom at umano'y paglilinis, sinabi niya sa kanila na hindi ako pumasok sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Sa pagsisiyasat sa bahay ng mga magulang, natagpuan ng mga pulis ang kahon ng Glock 19X na baril na nakabalot sa isang onesie ng bata at nasa loob ng isang plastic coat malapit sa kwarto ni Jennifer. Tumugma ang lalagyan sa paglalarawan ng baril na ipinakita ni Jennifer sa kanyang karelasyon noong September 19. Sinubukan ng pamilya na takpan ang pagpatay, ngunit mabilis na nabuking ang kanilang mga kasinungalingan. Lumipas na ang ilang buwan mula nang maaresto si Jennifer, ngunit nananatiling nawawala pa rin ang bangkay ni Matthew. Malawak ang saklaw ng paghahanap na sumasaklaw sa maraming county, mula Davis at Weber hanggang sa Box Elder County, malapit sa border ng Utah at Idaho. Mahigit 70 katao na kabilang na ang mga pulis, volunteer at mga kaibigang militar ni Matthew ang sumama, na nag-organisa pa ng kanilang sariling mga pangkat sa paghahanap. Ayon sa kaibigan ni Matthew na si Kevin Thompson, ang katotohanang umabot na sa 5 buwan na ang paghahanap ay nagpapahirap sa kanila na makatulog. Halos hindi rin makapaniwala ang mga kakilala at kaibigan ni Matthew na si Jennifer ang pumatay sa kanilang kaibigan. Sa mga kamakailang pagdinig sa korte, ibinunyag ng mga taga-usig na may natagpo ang lalagyan ng sasakyan na lumulutang sa tubig at may dugo ni Matthew sa loob nito. Nagbigay ito ng karagdagang pisikal na ebidensya na nag-uugnay kay Jennifer sa krimen. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Matthew. Patuloy na lumalawak ang paghahanap sa north ng Utah habang sinusundan ng mga investigador ang bawat posibleng impormasyon. Umaasang maibalik na si Matthew sa kanyang pamilya. Ipinahayag ni Jennifer na hindi siya guilty sa lahat ng kaso laban sa kanya. Haharap siya sa kasong first-degree murder, 5 counts ng obstruction of justice, 1 count ng possession of a controlled substance, 1 count ng pang-aabuso o paglapastangan sa bangkay ng tao, at 1 count ng panghihimasok sa saksi. Sa kanyang pagdinig para sa bail, iginiit ng mga taga-usig na si Jennifer ay malaking panganib sa komunidad at sa integridad na investigasyon. Ibinunyag nila na sinabi niya sa kanyang karelasyon na babarilin niya ang kanyang sarili bago pa man siya makulong, na nagpapakita ng kanyang desperasyon at posibilidad ng karagdagang karahasan. Pumabor ang hukom sa mga taga-usig at tinanggihan ang hiling ni Jennifer para sa bail at binigyang diin na siya isang panganib sa komunidad. Ang isang karagdagang issue sa kasong ito ay tungkol sa $500,000 na Prudential Life Insurance policy ni Matthew kung saan si Jennifer ang nakapangalan bilang beneficiary. Pero dahil si Jennifer ay nahaharap sa kasong pagpatay at nawawala pa rin ang bangkay ni Matthew, hiniling ng Prudential sa korte na tukuyin kung sino ang dapat tumanggap ng pera. Nakatakda ang paglilitis kay Jennifer nitong September 8 lamang at inaasahang tatagal ng 8 araw. Marahil ang pinakamasakit na bahagi ng kasong ito ay ang 3 anak na nawala ng parehong mga magulang. Isa ay pinatay at ang isa ay nakulong. Naglabas ng pahayag ang pamilya ni Matthew sa pamamagitan ng kanilang kinatawan na nagsasabing umaasa kami na malapit na naming matagpuan si Matt o na si Jennifer o ang ibang tao ay magsusumbong sa lokasyon ng kanyang katawan upang maibigay namin sa kanya ang karampatang hantungan. Ang teorya ng mga taga-usig ay simple ngunit nakakakilabot.
Pinatay ni Jennifer ang kanyang mister dahil nalaman nito ang kanyang relasyon sa iba at gusto niyang maging malaya upang ituloy ang kanyang relasyon sa kanyang kalaguyo. Sa halip na dumaan sa magulong divorce na maaring magresulta sa hatian ng kustodiya at mga financial obligation, mas pinili niya ang pagpatay. At dahil kasalukuyang pang nagpapatuloy ang paglilitis, magbibigay ako ng panibagong update sa kasong ito sa mga susunod na araw. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!